So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, halina't samahan nyo po ako guys sa ating magandang talakayan na tatahakin ngayon. Patungkol po ang ating pag-uusapan dito sa dalawang sabpina na ipinataw po sa appointed Son of God and the owner of the universe na si Pastor Apollo Mosi Kibuloy. Dahil ito nga pong si Kibuloy, abay parang hindi po marunong sumunod sa batas. Parang feeling above the law at talagang parang kiniklaim niya na pagmamayari niya ang sanlibutan dahil hindi po marunong sumunod sa ating batas, lalo pat sa kanyang mga kinakaharap na aligasyon, kailangan niya pong pumunta. So, recently, kahapon, pinirmahan na po ni Senate President Juan Miguel Zubiri itong sabpina versus dito kay Pastor Apollo Mosi Kibuloy para po harapin yung kanyang mga di umano charges, kaso, aligasyon na inaakusa sa kanya ng mga biktima. Kabilang na nga po dito yung pang-aabuso, di umano'y pang-rape, human trafficking, and trafficking for labor exploitation. So, ang ginawa po kasi dito ni Pastor Apollo Mosi Kibuloy, abay hindi po siya guys humaharap sa mga di umano'y aligasyon sa kanya dahil kung totoo pong matapang or kung totoo pong walang kinakatakutan, abay bakit po kailangang umiskip sa hearing? So, sa kabilang banda, sa committee po ni Senator Risa Ontiveros, which is yung Committee on Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality, may bahagyang medyo tumagilid po ang SMNI dahil according po sa dating trabahante ni Pastor Apollo Mosi Kibuloy na si alias Rene, nagtatrabaho sa kanya bilang landscaper, abay, ang SMNI po, pinatrabaho din po siya doon bilang isang researcher sa umaga, tapos namamalimos sa gabi. So, sobrang pang-aabuso po ang nangyari, ang naranasan ni alias Rene sa kamay ni Pastor Apollo Mosi Kibuloy at sa kamay din po ng Kingdom of Jesus Christ. At ang pinakamalala po dito guys, bukod po sa wala silang sweldo, abay pag hindi po nila na-achieve, hindi po nila na-fulfill yung quota na kailangan nila, abay ang ginagawa po sa kanila, sinasampal, pinapahirapan at pinapahiya, which is talaga nga namang literal po na pang-aabuso yon. So, sinabi na nga din po ni Senator Risa Ontiveros na pasok po sa human trafficking and trafficking for labor exploitation di umano itong kaso na kabibilangan ni Pastor Apollo Mosi Kibuloy. So, anyway, ito muna guys yung video. Panood ko muna sa inyo ha, para may knowledge naman tayo kahit papaano about dito sa kaso sa kanya. Kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ, nasabi nga ni Yusek Dimaporo, kaugnay na kayo and sa loob din ng iyakan. Itong sinasalaysay ni Elias Rene, hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. So, lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Yes, good morning, Madam Chair. Given the set of facts po na present ni alias Rene, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation, Madam Chair. Salamat, Attorney Quintana. So, at least dalawang dimensions pala, human trafficking per se and then trafficking for labor exploitation. So talagang kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker, binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? O, diba? So, ngayon naman po, dumako naman po tayo sa pangalawang sabpina. So, kinunek ko na po guys. Dahil naman po napag-usapan natin yung di umano'y violation ni Pastor Apollo Mosi Kibuloy according sa findings ng Senate hearing sa committee ni Senator Risa Ontiveros dahil sa paglalahad po ni alias Rene na siya po ay researcher sa umaga sa SMNI at namamalimos po sa gabi. So, ito na nga po guys, yung pangalawang sabpina ni Pastor Apollo Mosi Kibuloy.
which is yung sa issue sa revocation ng prangkisa ng SMNI. So, ganito po guys yung background nun ano. Ang SMNI po kasi ay nasilipan dahil po sa pagpapakalap ng fake news about sa 2.7 billion travel expenses na di umano'y ginamit ni House Speaker Martin Romualdez sa loob lamang po ng isang taon. But according naman po sa findings, ang nagamit lamang po ng buong Congress sa travel expenses ay umabot lamang po ng 40 million. But the issue here is not about the 40 million or 2.7 billion peso. Ang issue po dito is sagad na po sila sa pagpapakalap ng fake news, red tagging, and may issue na din po ang kanilang corporation kasi linipat po ang ownership ng wala pong basbas ng Congress. At ito pong SMNI ay nagiging pugad na din po ng mga black propaganda. So yan po yung kinall out ng NTC. Actually guys, suspended lang po talaga sila ng 30 days. But then, nagmatigas po at mataas ang ihi ng mga lawyers ng SMNI to the point na nagpasa po sila ng motion for reconsideration na hindi po pwede, hindi po allow dahil prohibited po sa batas. Abay, question nila, nagmatigas sila sa NTC. Ang ginawa naman po ng NTC from 30-day suspension, ang ginawa sa kanila, pinatawa ng indefinite. Which is, itong indefinite, wala pong specific time frame kung kailan po sila babalik. At ang pinakamalala po dito guys, habang indefinite suspension po sila dito sa Free Air TV, ay nilalakad na rin po. Meron na din pong nag-usap-usap na din po ang mga Senado, Kongreso, 'di ba, representative about dito sa pagpasa ng batas para i-revoke po ang franchise ng SMNI. Kasi guys, sa madaling sabi, yung prangkisa po, isa lang po yung pribilehiyo na kahit pa 20 to 50 years yung kontrata nyo or yung renewal nyo, as long as hindi po kayo sumusunod sa batas, as long as mayroon po kayong nilabag sa terms and condition, yung pribilehiyo na po yun ay pwede pong bawiin sa inyo. So, meron po kasi guys mga tanong sa ginanap sa Committee on Franchise Renewal, blah blah blah, eklabush na yan, yung mga ginanap po dyan, kailangan po talaga itong si Pastor Apollo Musikibuloy dahil siya lang po yung katangi-tanging tao, may mga question doon na siya lang po talaga ang katangi-tanging makakasagot doon. And then, hindi din po umattend guys yung president ng SMNI at ang palusot niya po, siya daw po ay mayroong sakit, which is nagpasa naman po siya ng medical certificate. So, siguro, reasonable naman ata yun and justifiable naman ata yung hindi niya pag-attend. Pero itong si Pastor Apollo Musikibuloy, lalo pat sinabi na andito naman daw po siya sa bansang Pilipinas, abay bakit parang tila baga, hindi po siya nagpapakita, hindi po siya sumisipot, wala po siyang anino sa mga, panawagan, patawag sa kanya patungkol po sa mga di umano yung mga hinaharap na problema according man po dito sa pang-aabuso at according din po dito sa issue ng SMNI. So, yan po guys yung dalawang subpoena na ipinataw dito kay Pastor Apollo Musikibuloy. Actually guys, sa totoo lang, no one is above the law. Pero ang ginagawa po kasi guys ng SMNI, kagaya ng ng ginawa ni Lorraine Badoy, bigla niya pong siningil si President Bongbong Marcos ng utang na loob. Tama ba yun? Ito guys, pakinggan nyo. Sure, the suppression of SMNI, you've not said a word about it, and you're the president, no? And this is the, Mr. President, this is the network that gave you, that really supported you, the only network when you were campaigning. Correct. No, the only network that gave you that kind of support that you needed at that time para mapakilala sa taong bayan, no? So, pero nagagawa ninyo ito sa So, dahil nga po hindi na po umattend or nagpapakita itong si Pastor Apollo Musikibuloy, abay ang ginagawa nila ay panggagaslight na lamang po. Na parang sinasabi nila na tinulungan ng SMNI itong si President Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya, dapat daw po ay magbigay din po ng utang na loob or magtanaw ng utang na loob itong ating presidente. So, just to make it clear guys, wala naman pong dapat magkaroon or ikautang na loob or bayaran na utang na loob itong ating presidente. Dahil first things first, first and foremost, sumikat po ang pangalan ng SMNI
because of our President Bongbong Marcos. Dahil si President Bongbong Marcos, SMNI lang po ang kanyang tinatanggap na mag-interview sa kanya. At besides guys, hindi naman po literally na SMNI ang nagpapanalo sa ating presidente, bagkus ang taong bayan. At syempre, nang dahil na din po sa tulong namin ng mga maliliit na vloggers para po ilahad yung kanyang mga nagawa nung siya ay congressman, naging senator. So, yung background niya about sa kanyang mga specific platform. So, actually, ang taong bayan po ang nag-decide. So, hindi di porket po na tumulong kayo ay kailangan nyo na pong singil. Kasi, unang-una sa lahat, kayo po yung nag-benefit sa pag-i-interview nyo dito sa ating Pangulo. Sumikat po kayo. Kumbaga, ang ginawa nyo kasi ay parang sumugal kayo. Kasi ang kinalabasan dito guys, kahit mali sila, kahit mayroon silang violation na nilalabag, abay ang gusto nila, hindi sila i-call out, which is mali naman po ata yun. Hindi naman po ata tama yun na parang above the law kayo. Kung ang ABS-CBN nga, 'di ba, pinatumba ni former President Duterte because of some issues about sa land titles, sa mga basta madaming issue daw kuno ang ang ABS-CBN, I mean, pero it turns out na fabricated lang pala yung mga yun, pero we do not know kasi dumaan naman po yun sa rule of law and due process. Pero I don't think so kung totoo man yun yung mga violation ng ABS-CBN. Pero anyway, kung yung ABS-CBN nga po napatanggal dahil nga sa mga violation, ang SMNI pa kaya na lubos-lubos na ginagawa nilang violation. Actually guys, totoo yung ABS-CBN noong panahon ay medyo may kinikilingan, may pagkabias. Pero hindi po katulad dito sa SMNI na fake news po talaga. Buti pa nga ang ABS-CBN, medyo may pagkabias lang sa pagbabalita. Ang SMNI nagpapakalap na po ng fake news, which is hindi na po tama yun. So anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mimali Sianyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. At salamat po sa mga taong sumama sa akin sa talakayan na ito. So maraming salamat. Don't forget to click the subscribe, like and share, hit the notification bell for more updates.